Hindi ako mapakali nang malamang hindi naman talaga umalis si Lola, katulad ng inisip namin noon. Ayokong tanongin si Lolo kasi ayokong bumalik yung lungkot, sakit, at lalong-lalo na yung depression niya. Ayoko rin kay Mama kasi ayoko ring malungkot siya. Kaya dahil sa nalaman namin, mas naging close kami ni Uncle James. Dahil nga bata pa ako nung mawala si Lola, may mga detalye akong hindi alam sa pagkawala niya. Ayon kay Uncle, umaga nang mawala si Lola. Pero ang naisip pa ni Lolo nun, nagpunta lang siya kay Auntie Jasmine. Baby pa kasi nun si Kara eh. At madalas tinutulungan siya ni Lola sa pag-aalaga kay Kara. Kaya lang pagdating ng gabi at wala pa si Lola, pinuntahan ni Lolo kay Ante. At doon niya nalamang wala si Lola. Hindi ito nagpunta doon. Katulad sa pagkawala ni Kara, naghanap si Lolo at sila Mama. Kasi ang naiisip nila nun dinukot si Lola. Kompleto naman kasi ang mga damit at gamit niya. Kaya lang hindi na talaga siya nahanap. Hanggang sa magsimula ang usapan na nilayasan sila ni Lola dahil pagod na ito sa hirap ng buhay nila. Pagtagal, nag-level up ang tsismisan. Sumama na raw ito sa kapenpal niya. Parang doon na naapektuhan si Lolo. Uso pa kasi noon ang penpal. At bago mawala si Lola, madalas maghatid ng sulat ang kartero sa bahay. Sabi ni Uncle, kung merong hindi naniwala sa chismis na yun, si Mama at Auntie Nena. Hindi daw yun magagawa ni Lola sa kanila, lalo na kay Lolo. Nasa British Columbia kasi ang kapatid ni Nanay. Sa tingin nila ate, siya ang kasulatan niya. Pero dahil nga hindi rin sila sigurado kung siya ba talaga, hindi rin yun nakatulong. Mas hindi nakatulong na mula nang mawala si Nanay, ni isa sa mga kamag-anak niya, kahit yung kapatid niyang yun, hindi na kami kinausap. Sabi-sabi pa nga ng ibang mga tao, baka kapatid niya pa ang nagreto sa kapenpal niya. Ayaw kasi ng pamilya niya kay tatay. Kwento ni Uncle James. At eto pa, nagulat ako nung malamang yung bahay at lupa kay Lola. Dalawa lang kasi silang magkapatid at dahil si Lola ang panganay at may pamilya, sa kanya yun napamana. Nang mawala din si Lola, yung magulang nila, nag-migrate na agad sa Canada. Yun umano ang dahilan kung bakit na-depress si Lolo. Naniwala na siya sa mga sabi-sabi na iniwanan na nga siyang tunay ni Lola. Uncle, tingin mo ba may alam sila? Yung pamilya ni Lola tungkol sa portal? Tanong ko. Kung may alam sila, sana hindi na lang nila binigay ito kay Nanay. Bert, si Lolo at Lola, mahal na mahal si Nanay. Kung may alam sila tungkol sa portal, hindi sila papayag na malapit si Nanay doon. Sagot ni Uncle. Pero hindi pa rin ako kumbinsido nun. Kaya nang sabihin ni Uncle na nasa kanya pa yung huling sulat ng kapatid ni Lola, pinakuha ko sa kanya at kinopya ko ang address. Saka ako sumulat agad. Nagpakilala ako at kinento ko lahat yung mga nangyari. Nagagalit si Uncle noon. Baka daw isipin ng kapatid ni Lola na baliw ako. Baka raw makarating pa raw kay Lolo at ma-depress siya ulit. Ako naman ang sumulat, Uncle eh. Tsaka ang dali lang namang mag-deny. Relax ka lang. Sagot ko. 4 na buwan ang hinintay naming dalawa bago sumagot si Elvira, yung kapatid ni Lola. Sa loob ng 4 na buwan, makailang ulit na may nanubok na manlason kila Moshi. Napansin kasi ni Lolo na halos linggo-linggo mula nang makabalik si Kara, may namamatay siyang manok. Tapos sila Moshi ayaw kumain sa labas. Doon na sila sa dining room kumakain. Kwento pa ni Uncle, hindi rin sila lumalabas sila Moshi para maglaro kung hindi siya kasama. Lalabas lang sila pag 10:34 na. Isang gabi,
Doon ako natulog sa kanila. Lumuwas kasi ng Maynila sila mama at dahil parang figurine ang tingin sa akin ni mama, ayaw niya akong maiwang mag-isa sa bahay. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, naaya namin si Lolo na manood ng pelikula. Kaya pinasok namin sa kwarto niya yung VCD. Maalinsangan kasi noon, sa kwarto lang ni Lolo may aircon, 'di ba? Para-paraan. Pero mabuti na nga lang at hindi ko pala masyadong naisara ang pinto. Kaya narinig namin ng bahagya yung pag-angil nila Moshi at yung pagkabasag ng vase sa sala. Tumakbo agad kami palabas. May dalawang lalaki ang pilit hinuhuli sila Moshi gamit ang mahabang tubo na may net. Napatulala sila sa amin. Kaya nasa pool ni Lolo yung isa ng Rambo niyang tsinelas. Sa kapal ba naman nun, talagang nahilo yung nasa pool niya. Kaya nadala namin siya sa barangay, habang yung kasama niya nakatakas. Kaladkad siya nun ni Uncle papunta sa barangay. Yung mga pusa, hawak ko yung mga kuting na medyo malalaki na. Si Moshi at yung nanay ng mga kuting na kay Lolo. Si Athena naman, nakasunod, ayaw pahawak. Pagdating sa barangay, hindi nagsasalita yung lalaki. Kaya sabi ni Kapitan, dadalhin na siya sa police station. Sabi naman ni Lolo, susunod kami. Kukunin niya lang yung sasakyan. Isinama naman pa uwi ni Uncle James yung mga kuting. Nakasunod pa rin sa kanya si Athena. Naiwan naman sa akin si Moshi at Uwishi. Nagpaiwan kasi ako sa barangay hall. Nagkikwento ako sa mga meron doon. Kitang-kita namin noon na sinakay na nila Kapitan sa patrol yung lalaki. Nakatitig kaming lahat sa kanya. Tapos sa isang kisap mata, para siyang nalusaw at nawala. Nang ikwento ko yon kay Uncle, may naisip siya. Inaya niya ang buong pamilya kinabukasan sa tropa niyang tattoo artist. Nagpatato kaming lahat sa tadyang ng maliit na korteng pusa. Hindi ko pa rin alam magpahanggang ngayon paanong napapayag ni Uncle si Lolo at ang mga ate't kuya niya. Basta pumayag sila. Kung may social media na siguro noon, ang tawag sa ginawa namin family goals. Kaya nilang manggaya ng anyo. Takot sila sa pusa. Alam mo naman yan, Bert, di ba? Bakit sila gagamit ng net panghuli? Nung kinuha nila dati lahat ng mga pusa dito sa barangay, kami mismong may mga alaga ang naglagay sa mga cage sa sasakyan. Hindi nila sila kayang hawakan. Sugal tong tato. Pero palatandaan na rin natin sa isa't isa. Paliwanag ni Uncle. Tumango naman kami nila Christian. Tama si Uncle At sa pangalawang pagkakataon, nagpapasalamat akong kasama namin siya. Nananiwala siya. Kasi kung kami-kami lang, hindi namin yun maiisip. Kung tutuusin kasi, mga bata pa kaming lahat nun. Mga batang mas napangungunahan ng takot.